Hello mga mare, wala nagtatanong pero nabago na din talaga ang bawat gising ko nga ng umaga. Ay mas masaya lang mga mare ko kasi nga may batang nag-aabang na din sa akin. Sobrang excited ko nga siyang makita tuwing umaga, ayan nga o kahit nga hindi pa nga nagsusuklay, ay si Ellie na din talaga ang hinahanap ko. Alam nyo, minsan naiisip ko pa din, ka-cute-cute at kabait-bait ng batang ito at bakit naman pinabayaan ng dating owner? Talagang pagkalambing-lambing nito, talagang parang bata din siya. Ellie! Jumping. Uy, love ng mama to. Sa ngayon nga mga mare ko, ito nga pala yung pinapakain ko kay Ellie. Ito nga pala ni-recommend nga pala ng vet dun sa may shelter. Ayan, 1/2 cup niyan pagkatapos isa nito. Sa mga nanonood na may French Bulldog dyan, pa-comment naman ako kung ano pinapakain nyo sa mga anak nyo. Yung pagkain nga nung recommend ng vet ay mukhang pet naman ni Ellie, kaya wala naman kami naging problema. At pagkatapos nga ni Ellie kumain, inaya ko na nga din siya dito sa may backyard namin. Kami na nga may bisitahin ng tortculets nga dito. Sabi ko nga din kay Ellie, dyan nga muna siya sa labas at aalisin ko nga lang muna kako ang mga gyps. Ilalagay ko nga muna ulit sa gilid. At syempre, kung papapasokin ko na si Ellie, ay naku, Diyos ko, baka gasakin ang pupo. Kaya ayan, chill-chill nga lang siya muna dyan at may kasama nga wiwi dyan. Sa lapag ko na nga din pala nilagay nga yung pellets nga ng tortculets para nga mas mahasang ang kanilang big sa pagkakain-kain nila dyan. At ang batang si Ellie nga, ayun nga, hindi na nga nakatiis at ayun, pumasok na. Dahil sa labas nga mga mare ko ay nagdungis-dungis na nga din itong batang ito. Kaya nga sabi ko ay maupo nga lang siya dyan at lilinisin ko nga siya at buti ay masunurin naman talaga, oh. Ako nga ay nagkatrabaho na at si Ellie nga ay hindi makali. Ang ginawa ko nga ay itinabi ko na nga lang dito sa akin yung kanyang higaan at ayun nakatulog. Pagkagising nga sa kanyang nap, ayun nga, ohon-oho nga ang bata. At matanong ko na nga din pala kayo mga mare ko. Ito bang kinemer at bambam sa paanga ni Ellie ay maaalis pa ba ito? Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag. Ayan, kalyo. Hindi ko alam, basta ayan. At ayan, ito mga mare ko, ayan, para mas maintindihan niyo pa ang sinasabi ko. At alam niyo mga mare ko, bawat hour nga ay lumalabas nga itong batang ito para umihi. Pero kung minsan nga, ayan, kapag ka may araw, ay ayan, tatambay siya dyan. At para din bang sinasabi niya sa akin na, ma, nasaan ang tortculets? At siya mga mare ko, ay may good news nga pala ako sa inyo. Sa pagkadami-dami nga natin nagdadasal para nga kay Ellie na sana nga mapunta na lang siya sa pamilya natin. Ay Diyos ko mga mare ko, ay masayang-masaya nga ang aking puso. Ay dininig na naman nga ni Lord ang ating panalangin. Tulad nga nang nasabi ko sa inyo, ay nung pinikap nga natin si Ellie, ay meron ngang chip nga pala sa kanya. Nung paghatid nga sa kanya ni Mama Dog dito nga sa aming bahay, ay pinatingnan ko naman na siya sa vet at wala namang nakitang chip. Kaya nga kabog-kabog na naman nga ang dibdib ng Maring Sisi nung malaman ko nga na meron pala siyang chip. Kaya ang nangyari nga mga mare ko, kahit nga naiuwi ko na nga si Ellie galing ng shelter, ay talagang 50-50 pa rin tayo. Dahil yung shelter nga, kailangan nga doon nilang tawagan yung company nga ng chips na natagpuan nga kay Ellie. At kung may cellphone number nga na connected doon, ay kailangan daw talagang tawagan. Kaya todo dasal din talaga ako na sana nga iwala ng number or hindi na nagana yung number. At ito, ma-share ko na nga pala sa inyo yung chismisan nga namin nung nasa shelter nga. No, like, owner phone number associated with it. Yay! And nobody's, no one's come looking for him yet. Yeah. So, I think we said the 25th was technically going to be the end of his stray hold date, but Yeah. I think we'll be all right. Yay! Thank you so much. Yeah, we will be there tomorrow for his vet checkup. All right, perfect. We'll Yeah. see you at 9:30. See ya. Thank you so much, Emily. Alright. Thank you. No problem. Thank you. Have a good day. Bye. Thank you, bye. Masayang-masaya talaga ako mga mare ko at alam ko kayo din kaya nga binalita ko nga ito kay Ellie. Here! You're gonna live forever here! Come here! Live forever here! Forever! Ay, feeling ko naman mga mare ko, ay masayang-masaya din si Ellie sa akin yung nabalita. Kaya nga sabi ko, ay umihi na nga muna siya din dito sa labas. Buti na lang talaga mga mare ko, ay wala ngang number. Pero imagine mga mare ko, sa Facebook post ko nga na ginawa sa Lost and Found group, ay meron talagang nag-claim nga kay Ellie. Pero kahit nga alam niya kung nasaan na nga yung alaga niyang aso, ay hindi niya talaga ito pinuntahan nga sa shelter. At talagang buti na lang din talaga mga mare ko dahil hindi niya deserve si Ellie. Actually, maraming mga tao na hindi talaga deserve ang pet. Sana ang bawat tao maiisip natin na kapag ka mag-aalaga tayo ng pet, responsibilities ang mga ito. Bawat pet ay kailangan ng time and love. At wag nyo naman sanang kawawain ng mga aso na breed na lang kayo ng breed. Dahil malakas din ang aming hinala na si Ellie ay isang produkto ng isang backyard breeder. At naniniwala din ako sa sinasabi nyo or sa pakiramdam nyo na talagang inihatid nga ni Mama Dog si Ellie dito sa amin. Nakakalungkot mang isipin mga mare ko kasi kami wala kaming magagawa para kay Mama Dog. Iba kasi ang batas dito sa US, ang mga aso ay tinuturing na properties dito. Sabi ko na nga lang sana nga ay minsan ay makatakas nga
nga si Mama Dog at magawi nga ulit dito sa akin. Dahil nga sa iyong napanood, yes mga mare ko, kami nga ay galing sa gym at ito, dumaan nga kami ng Chick-fil-A. Nakatuwa nga dito at 50% off nga ang mga pulis. At pagka-uwi nga ng bahay mga mare ko ay mas nakakatuwa talaga itong si Ellie. Ay talagang nag-iiwan nga ako ng Kemen at Bambam dyan para nga kapag wala ako ay dyan nga siya iihi at uy, for the successful naman ito. At yan naman kasi ang gulang maring sisi, yung tipong kapag wala nga ako sa bahay ay ayan, dyan siya iihi. Nakausap ko nga pala yung tao sa loob nga ng shelter ay yung chip nga pala ni Ellie ay nailagay nga sa kanya noong 2018 pa. So there's a possibility na si Ellie nga ay 6 years old na. Hindi pa talagang confirm mga mare ko dahil hindi pa nga natitingnan nga ng vet si Ellie dahil naka-schedule pa. Alam nyo, napansin ko nga kay Ellie ay hindi nga siya mahilig sa mga laruan or hindi siya nagsusumis. Ito nga at tinry ko nga siyang bilhan nga ng laruan kung lalaruin nga ba niya. Or kaya ba ganito si Ellie dahil siya ay 6 years old na. Nakikita ko naman sa kanya na medyo curious siya pero hindi nga siya talaga mahilig maglaro. So, totoo nga lang ay itong video nga lang na ito nung nakita ko nga siyang nilaro nga yung kulay purple nga na yan. Pagkatapos na hindi na rin niya talaga ginalaw yan. At dahil nga ang inyong maring sisi ay talagang for mom na nga, ay alam nyo talagang mas kinagiliban ko nga itong iniregalo nga sa akin ni Boss_Mapagmahal 143. Ay, kita nyo nga talaga, o kapag ka nga may ilaw na siya, ay talagang nakikita mo nga ang mga dumi. Ay, wititi talaga mga mare ko, kaya nga kapag ka ako ay nagbabacuum, ay gusto ko talaga ipatay nga ang ilaw. Ay, para talaga kitang-kita ko, oh. At itong si Ellie talaga, ay kahit nga may vacuum na gumagana din, ay talagang hindi magpapatalo, at siya ay talagang maghihilik pa din. Sabi nga nung kapatid ni boss ay maganda nga daw kung i-train ko nga daw si Ellie na i-crate ko siya. Maganda daw kasi matutunga daw yung aso nang naka-crate kapag ka nga daw magta-travel o kaya ay matutulog. Pero alam nyo, nagulat nga ako ay nung pinuksan ko nga itong crate na to ay talagang siya na ang pumasok mag-isa. Ay parang sanay na sanay nga si Ellie. Sabi ko nga ay sana nga ay hindi naman yung ginagawa sa kanya ay talagang nandyan siya maghapon. Nung maisipan kong ilagay doon yung kanyang kama ay tingnan nyo, pumasok na din talaga siya At talagang alam na din niya. Kasi gusto ko na din talagang dalhin nga si Ellie sa aming kwarto kasi nga ay para bang namimiss ko na din siya kapag wala siya sa tabi ko, parang ganun. Para iwas na nga din wiwi dito, mga mare ko, at kakapalit lang ng carpet namin. Pero kita nyo nga ang Ellie, ay tulog na tulog talaga dyan. At ito nga, at umaga na nga mga mare ko, si Ellie nga ay gising na din. Ito nga pala yung isa sa mga gamot nga na nirecommend nga para kay Ellie. Yung isang tablet nga daw ay hiwain ko nga lang daw, ay isama ko lang daw sa pagkain. Kaya ayan nga mga mare ko, at inilagay ko na nga sa pagkain at para nga maihalo na dyan. Pupunta nga kami ulit ng shelter mga mare ko, para nga si Ellie ay ma-check nga ng vet. Ayan nga, ang tortulets ay tulog na tulog pa din. Hindi ko nga din alam kung kailangan ko ba talagang pakainin si Ellie, kaya ang sabi ko ay papakainin ko na nga lang ng konti. At ewan ko, para bang ayoko naman siyang ilabas pagkatapos nga ay walang pagkain pa ang tiyan. Ay, wititid, ginawa talagang bata. Ay, itama niya ang maling sisi kung mali ang ginawa ko. Dahil 9 nga ang appointment nga ni Ellie at ang kain nga niya talaga ay 12 nga. At ito nga mga mare ko, at pupunta na nga kami ng shelter nga ni Ellie. Bago nga kami tuloy yung bumiyahe, ito nga, tinayaan ko na nga muna si Ellie dito nga maglakad-lakad kung gusto nga niyang mawiwi. Nung bagong dating pa lang sa akin ni Ellie, ay talagang nakaupo lang talaga siya sa passenger seat. Pero ngayon, ay para bang gusto na din niyang mag-drive. At ito nga mga mare ko, nandito na nga pala kami sa shelter. With my other dogs, so I have to pump up the things, but this way I can actually like take her and stuff. You good, Ellie? Ellie? It's fine. It's fine, Ellie. Ellie? Here. Ay, wititit, katapang pala nitong batang ito. Sa totoo lang, ako nga ay natuwa dahil first time ko talagang marinig ang kanyang arf-arf. Baka kasi ako mag-meow-meow to. At ayun mga mare ko, tapos na nga pala yung appointment niya at talagang in-injectionan nga lang din siya para nga sa kanyang blood test, Kemen at Bambam. At binigyan pa nga ako ulit ng gamot pa nga para kay Ellie. Ay katapang talaga ni Ellie mga mare ko, ay kahit nga malaking aso ay gustong habulin. Ellie, come on. Mads Ellie. Ay, apo, Diyos ko, Ellie. Baka naman tayo mapatrouble dalawa niyan. Wititit nga talaga mga mare ko at ito nga at pauwi na nga atin kami ni Ellie. Pagka-uwi nga nag-aya nga agad sa backyard at putahan na nga daw namin ang tortulets. Ay, kita nyo, ay talagang nag-abang pa nga doon, Ang sabi ko nga din sa mga batang ito ay hindi nga sila pwedeng lumabas nga dahil nga ay talagang pagkalamig-lamig. Ang ginawa ko na nga lang ay ayan, naglagay na nga ako ng Timothy Hay dyan at ayan nga si Tortoli, At ayun at sinundan naman nga ni Tortilli. Yung gawing dulo, ilalagan ko na nga din ng Timothy Hay. Tingnan nyo nga talaga itong si Ellie, palagi siyang ganyan sa tortulets. Talagang palagi niyang gustong lumapit, amoy-amoyin. Ayan, talagang kaaway lang niya dyan ay si Tortilli at siya nga ay minumukbang. Kaya hindi ko rin talaga sila pwedeng iwanan lang talaga nang hindi ko sila titingnan. Lalo na pagka magkatabi nga si Tortilli at si Ellie. Dahil nga kahit nga ang sistema nga ay kakagatin na nga ni Ellie si Ellie, ay talagang wapakal si Ellie. At yan ko na nga muna tatapusin ang ating vlog mga mare ko. Thank you for watching and see you guys on our next one!